Noong last episode po natin ay mga cheapest brand new cars ngayong 2026 na naghahalaga ng 700,000 and below. So ngayon naman guys, ang ginawan ko ng listahan ay yung mga brand new cars na mula 700,000 naman hanggang 1 million pesos. 19 po lahat yung car companies na nahandito sa listahan natin. At 10 dyan ay mga Chinese car brands. Wala na po kasi tayo talagang magagawa. Mas marami na yung mga Chinese car brands kaysa doon sa mga Japanese, Korean, American na pinagsama-sama. Alphabetical naman po ngayon ang gagawin nating arrangement. Kaya ang nasa una po ng listahan natin ay itong BYD Seagull GLX na naghahalaga po ng 898,000 pesos. Ito po ay isang fully electric 5-seater hatchback na available sa iba't ibang kulay pero mas mahal. Yung kulay na tinatawag nilang seashell pink na naghahalaga naman po ng 958,000 pesos. Ang next po sa listahan natin ay ang Chang'an Alpine 1.5 DCT Platinum na naghahalaga naman po ng 743,000 pesos. Pero kung gusto niyo naman po ng subcompact crossover SUV ay meron din po kayong makikita niya sa Chang'an na tinatawag naman po nilang CS15 na ang starting price naman nito ay 799,000 pesos. And then meron din po silang EV na pasok dun sa price range natin na 700,000 to 1 million at ito po ay ang Lumin L na naghahalaga naman po ng 799,000 pesos. Ang next naman po sa listahan natin ay ang subcompact crossover SUV ng Chery at ito po ay ang Tiggo 2 Pro na manual transmission. Ang price tag po nito ay 708,000 pesos. Pero meron din po yung mga variants na naka-CVT automatic transmission. Naghahalaga naman po ang mga ito ng 840,000 hanggang 888,000 pesos. Ang next naman po sa listahan natin ay ang affordable compact hatchback EV ng Dongfeng na tinatawag nilang Nano Box. Naghahalaga naman po ito ng 838,000 pesos hanggang 888,000. Nagre-range po ang battery niya ng hanggang 351 kilometers. Tinatawag din po ito sa pangalang Dongfeng EX1 Pro. Ang next naman po sa listahan natin ay mula naman po sa Foton. Marami po silang may offer doon sa price range natin ngayon na 700,000 to 1 million pesos. At una na po dyan yung Photon Gratur na very versatile. Meron pong version niya na drop side na naghahalaga ng 570,000. Meron din po niya na F-Van, 665,000 naman. Meron din po itong 14-seater na MPV na 690,000 ang presyo. And then meron din po itong wing van na 715,000 naman. Kung naliliitan po kayo dyan sa Photon Gratur ay meron pong mas malaki dyan, yung Photon Harabas. May version po niya na tinatawag na Harabas Miller na 960,000 pesos ang presyo. And then meron din po itong Harabas TM na nagre-range naman po ang price mula 790 hanggang 905,000 pesos. Ang next naman po natin ay 5-seater subcompact SUV uli na mula naman po sa GAC. At ito po ay ang GS3 150N variant. Ito po ay naka 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine na kaya magbigay ng 150 Nm of torque. Diyan po kinuha yung pangalan na 150N. Naghahalaga naman po ito ng 898,000 pesos. Mayroon po itong mas magandang version na tinatawag nilang GS3 Premier. Mas mahal nga lang kasi umaabot naman po ito ng 958,000. Ang next po sa listahan natin ay isang 5-seater subcompact crossover SUV mula sa Geely. At ito po ay ang GX3 Pro. Ang pinakamurang version po niyan ay yung naka-manual transmission which is 729,000 pesos. Yung naka-automatic transmission naman po nito na tinatawag nilang GS3 Pro Comfort ay nagre-range ang presyo mula 799 up to 878,000 pesos. Bukod po dyan sa subcompact SUV na yan ay meron din po silang subcompact sedan na ang tawag naman po ay M Grand. 753,000 naman po yung starting price nito na naka-manual transmission. Then meron po itong mga version na naka-CVT automatic transmission na nagre-range naman ng price mula 945 up to 999,000 pesos.
This time naman guys ay pwede nang ngumiti yung mga galit sa Chinese cars. Kasi ang next po dito sa alphabetical list natin ay mula naman po sa Honda. At ito po ay ang 5-seater compact hatchback nila na Honda Brio. May iba't ibang variants po ito na pasok dun sa range natin na 700 to 1 million pesos. Nandiyan po yung Brio S manual transmission na 735,000. Nandiyan din po yung Brio V na naka-CVT, 827,000 naman po ito. Andyan din po yung Brio RS CVT na naghahalaga ng 853,000 pesos. Pero kung ginaganahan kayong gumastos, nandyan po yung RS CVT pero black top na naghahalaga naman po ng 863,000 pesos. Pero kung gusto nyo naman po ng mas malaki-laki dyan sa Honda Brio, ay nandyan naman po itong Honda City e-CVT na naghahalaga po ng 973,000 pesos. At dahil nga po alphabetical ang listahan natin, kasunod po ng Honda ay itong Hyundai. Ang pinakamurang may offer naman po sa inyo ng Hyundai ay itong Venue na isang 5-seater crossover compact SUV. Lahat po ng variants nito ay naka 1.6 4-cylinder gasoline engine. Yung naka 6-speed na manual transmission ay naghahalaga po ng 778 up to 798,000 pesos. Tapos yung mga naka-automatic transmission naman ay maghahalaga ng 898,000 up to 998,000 pesos. Ang next po sa listahan natin ay ang Isuzu D-Max RZ4E. Ito po yung D-Max na single cab lang tapos very basic lang ang setup. Ang makina po nito ay yung 1.9 RZ4E Blue Power diesel engine na pinartneran ng 5-speed manual transmission. Naghahalaga naman po ito ng 978,000 pesos. Balik po ulit tayo sa Chinese brand kasi ang next po dito sa alphabetical list natin ay ang JAC JS2 Pro. Isa rin po itong 5-seater subcompact crossover SUV na may makinang 1.5 liter 4-cylinder naturally aspirated gasoline engine na pinartneran ng CVT automatic transmission. Isa lang po ang variant nito at ito po ay naghahalaga ng 895,000 pesos. So balik naman po tayo sa Korean brand. This time, wala naman po sa Kia. At ang may offer po ng Kia sa inyo sa halagang 700 to 1 million pesos ay itong Kia Sonet na isang 5-seater subcompact crossover SUV din. May dalawang variant po ito na under 1 million pesos. Yung 1.5 LX manual transmission na naghahalaga ng 778,000 pesos. And then yung LX automatic transmission naman po ay 908,000. Pero kung gusto niyo naman po ng subcompact sedan, ay nahandyan po itong Kia Soluto na mayroong 5 variants. Ang mga presyo naman po nito ay mula 698,000 up to 865,000 pesos. Ang next naman po sa listahan natin ay mula sa MG. At ito po ay ang MG3 kasi meron po itong version na tinatawag nilang COM CVT. 5-seater compact hatchback po yan na naghahalaga ng 828,000 hanggang 893,000 pesos. Pero kung hindi nyo po type ng hatchback, meron po silang subcompact sedan na tinatawag na MG5. Kasi guys, meron po itong variants na naghahalaga ng 738 at 778,000 pesos. Ito po ay yung MG5 Core at saka yung MG5 Style na parehas naka-CVT automatic transmission. Mitsubishi naman po ang next sa listahan natin. At tama po ang hula nyo, pasok dyan ang Mirage G4. Meron po itong tatlong variants na pasok dun sa range natin na 700 to 1 million pesos. At ito po ay yung GLX MT na 793,000 pesos, yung GLX CVT na 841,000 pesos, at saka yung GLS CVT na 937,000 pesos. Meron din po mga sasakyang pang negosyo na may offer itong Mitsubishi. Kasi guys, yung kanilang ever popular na L300 ay naghahalaga ng 829,000 up to 998,000. Depende doon sa variant na mapipili nyo. Kasi guys, meron po itong version na cab and chassis lang, merong aluminum van, at syempre nandyan din po yung tinatawag na may FB body.
Ang next naman po sa listahan natin ay itong Nissan Almera na isang 5-seater subcompact sedan. Tipid po ito sa gas kasi ang makina po nito ay 1.0 liter 3-cylinder gasoline engine na nakaturbo. 845,000 pesos naman po ang pinakamurang variant nito. Japanese brand po uli ang next dito sa alphabetical list natin at ito naman po ay mula sa Suzuki. Meron po silang subcompact 5-seater hatchback at ito po yung Suzuki Swift na naghahalaga ng 989,000 pesos. And then available pa rin po sa Suzuki yung kanilang APV na 8-seater minivan. Ang presyo naman po nito ay mula 743,000 hanggang 975,000 pesos. And then meron din po sila no pang commercial use naman. At ito po yung Suzuki Super Carry. Doon po sa price range natin na 700 to 1 million pesos. Pasok na po dyan yung cargo van na 705,000. Nandyan din po yung utility van na 754,000. At yung tinatawag nilang lineman na naghahalaga naman po ng 798,000 pesos. Ito na po ang car brand na paborito ng majority. Pasok po sa range nating 700,000 pesos up to 1 million. Itong ever popular na Toyota Vios. Ito po ang pinakamabentang 5-seater subcompact sedan. Ang mga variants po nito ay yung Vios J MT or manual transmission na 738,000 pesos. Nandyan din po yung Vios XE CVT na 780,000. Yung Vios XLE manual transmission naman ay 868,000 pesos. And then yung XLE CVT ay 908,000 pesos naman. Pero pagka gusto nyo naman ng SUV ang datingan, ay pwedeng-pwede itong Toyota Race na mayroong manual transmission at mayroon din pong naka-CVT. Ang presyo naman po nito ay mula 751 hanggang 936,000 pesos. Makakabili din po kayo ng Toyota Avanza sa budget na 700 to 1 million pesos kasi ang pinakamurang Avanza ay 844,000 pesos lang. Mayroon din pong may offer ang Toyota na panghanap buhay na di gasolina ang makina. Yan po yung Light Ace Cargo Aluminum na 705,000 pesos, yung Light Ace Panel Van na 706,000 at yung FX Utility Van na naghahalaga naman po ng 758,000 pesos. Meron din po itong version na pwedeng pang barangay or police patrol na 826,000 pesos. Tapos meron din po itong version na Light Ace Patient Transport na 951 pesos naman po ang presyo. Pero kung gusto nyo po ng mas malaki dyan sa Light Ace, ay nandyan po yung Toyota Tamaraw Hilux na manual transmission. Yung di gasolina po nito na drop side ay naghahalaga ng 750,000 pesos. Yung di gasolina na aluminum cargo ay 804,000 pesos naman. Sa budget natin na under 1 million. Yung Tamaraw Hilux diesel na drop side kasi 937,000 pesos lang po ito. Second to the last sa listahan natin ay itong galing sa Vietnam na VinFast. Yung V3 nila na cute micro EV na parang SUV ang forma. May nagsabi po sa comment section nung nakarang episode na hindi na daw available yung battery subscription na mas mura sana. Kaya ngayon po ang presyo nitong VinFast VF3 ay 745,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng mas malaki dyan, yung kasya ang 5, ay nandyan naman po yung VinFast VF5. Kasi guys, 992,000 pesos lang ang halaga nito. So pasok pa rin po dun sa budget natin na under 1 million pesos. And then last po sa listahan natin ay itong Wuling na nakalimutan kong i-include dun sa last episode. Kasi guys, meron din silang cute na mini EV na tinatawag nilang Wuling Macaron. Naghahalaga lang po ito ng 663,000 pesos. Tapos meron pong mas mahal niya na tinatawag nilang Wuling Game Boy na ang presyo naman ay 863,000 pesos. Ang major na pinagkaiba po nila ay yung battery. Kasi guys, ang range lang po ng Macaron ay 170 km samantalang yung Game Boy naman ay kaya hanggang 300 km. So guys, yan yung mga sasakyan na pwede nyong pagpilian na ang range ay mula 700,000 pesos hanggang 1 million. I'm sure na marami na namang mga anti-China brand dyan na kukulo ang dugo sa comment section natin, pero okay lang yon. Ilagay nyo lang po lahat ng rant nyo dyan sa comment section natin sa baba.
Lilinawin ko lang guys ha, wala po akong pinopromote sa kahit anong sasakyan or kahit anong brand dito sa listahan natin. Kung ano man po ang mapili nyo dyan, ay wala na po akong pakialam doon kasi pera nyo naman po yan. So guys, kung magiging maganda ang performance nitong episode natin ngayon, malamang nasa next episode natin ay yung mga sasakyan naman na magre-range from 1 million pesos up to 1.2 million. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!